Good morning. Kumusta ka mo? Um, Today let's talk about how to deal with toxic personalities. The question is, should Christians get rid of all the toxic people in their lives? Um, let's talk about Let's talk about um, indicators of toxic personalities. So, common signs na siya sa mga toxic personalities. Take note ka, we need to be very observant no sa mga muli. Number one, they are ruled by selfishness and spite. Number two, they are usually draining instead of encouraging. Kumbaga pa, mga negatron. Number three, they use people instead of loving them. So, ma-feel mo na siya actually, no? If you are dealing with toxic personalities, bala. Kaya ma-feel mo ganyan yung ginagamit nila. Wow. Number four, they are often seemingly addicted to self-righteousness and rash judgment. Kumbaga pa, mga correct. Tapos, ara ba lang, grabe ba lamang judge bala sa other people. Kumbaga pa, ma-observe mo na sa ila daw tanan sa ila palipat malain. Next is they frequently fight with people instead of enjoying and appreciating them. Makita mo ganun siya all the time kay ini siya nga klase sang karakteristik is do wala bala katapusan nga parami lang may problema ang mga tao sa palibot niya. Parami lang may away sila sa amo ni, may away sila ni amo. Do galibot ng balang cycle sa iya ginaaway sa circle of people sa iya kabuhi. Next, they may be jealous of healthy people's peace, family, and friendship. Nan. Pag makita bala sang mga persons with toxic characteristic, makita nila nga to ka namin sa imo life, to ka happy sa imo, to ka peaceful sa inyo pangabuhi. Masulod din sila. And then, dira na sila manggamo. And the last is seek to bring people down to their level of misery rather than blessing others. Di ba masulod to sila sa imo panghabuhi? Pagkita nila nga peaceful ka, okay ka, happy ka, content ka sa imo life, masulod na sila. Tapos, istoryahan ka nila sang ilang mga nagyan nga walain, mga hindi mo namin tapos sila panghabuhi. Tapos butungon ka na nila dito, dalon ka na nila sa ilang misery, sa ilang kabuhi. Instead of ma-appreciate nila tani nga namin ang imong sitwasyon, happy sila kay kumbaga pa nag-improve ang imong life. Ikaw iadat kadtuan kanila tapos dalon kanila sa ilang problema. Istoryahan kanila sa problema nila tapos dalon ka nila dira ka mo dayon nga duwa. Because they seek control. Gusto nila nga you will stop doing the things that you are doing. Naghatag sa imo peace, naghatag sa imo joy. Duwa ka very important nature sang amo ni bala toxic characteristic is controlling nature kag ang heart that loves hate. Amo na siya ang grabe ka strong sa nga nature sang toxic nga characteristic. Controlling nature nila in any ways, i-control ka nila kag ang heart nila puro na lang hate. Pero may biblical way ni bila paano mag-handle sa ila. We need to look at them with the eyes of Jesus. Kadasig lang gid bisa atong bisa ma-frustrate kag ma-irritate sa mga amo nimo kay gapalapit pa lang na sila gapan nimo mo na sila. Grabe ni sila mang-hurt feelings, mang-hurt emotions, kag maguba mindset because of their manipulative actions. Kag amo na kakson gid nila ang PC ibong adlaw
Pero ano ang pinakanami nga Brown sila sa ila? Po lantawon ta bala sa kay Jesus sang times to nga nag-ari di siya. Sa nang-ari siya sa ministry niya. Nag-focus siya sa iya kagalingon. Sa iya nga ministry instead of those people bala nga condemn sa iya, nga nag-accuse sa iya. Pero wala siya naglikaw, nagpala dito siya sa ila. Nag-share siya sang goodness sang Father sa ila. Si Jesus bala ginalantaw ya ang mga tao nga hindi sila like toxic but sheep without a shepherd. Ginlantaw niya ang mga tao nga ni with love kag ginlantaw niya nga parte kabudlay sa ila pangabuhi nga kung hindi nila siya makilala more likely gid remalaso gid ang matabo sa ila amo na nga instead of judging them even though Jesus has the right to judge, nagpalapit siya with love, nang heal siya, nang nag-feed siya kag gintagaan niya chance ato ang mga tao nga makakilala sa iya. Kinahanglan ta man lang tawan ang mga tao nga may mga toxic personality amo ni bala nga biski na amo ni ang ginobra nila sa aton nga life, hindi ta malipatan nga i-deal ta sila with love and compassion. Kay amo na pinaka-importante mo kay kumbaga pa-agent kita sang Ginoo nga ma-represent ta siya using our life para sa sini nga mga tao. So kinahanglan naton siya i-deal in a way nga kung ano man siya i-deal ni Jesus sa ari di siya kay para hindi ta ma-misrepresent ang Father sa ila. Nga nag-aamon sila ang mga toxic kag may mga toxic na personality tungod they're hurting inside. Amo na agi na manipulate nila ang mga tao sa palibot nila, ang sitwasyon kay damo sang kulang sa ilang life, damo sang insecurities, damo sila sang wala na achieve, damo sila sang failure. Amo na nga they're trying to manipulate people nga magsulod sa ilang sitwasyon kay para miupod sila. Pero ang inginib lang nga behavior hindi nagsa excuse nga tungod may lain ka na agyan, hindi nami ang mga agyan sa pangabuhi or damo ka failure, hindi na sa excuse nga maging bitter kita sa ila kag hindi ta sila maintindihan. Kaysa totoo lang amo na ganing si Jesus na ganito, it's because of this kind of behavior nga makorek na siya. Pero sometimes may mga instances nga even though we try to reach out, we try to be compassionate and deal them with humility, may mga time kisa nga we need to draw the line. We need to stand strong and let them walk away. Kay igaabot ng gisaan time nga do wala gid siya response sa ilang side maski na gina-deal ta sila with love, with humility, with compassion, wala gid siya response, they still keep doing same thing all over again. You need to stand strong, pero we don't forget nga we still love them. Nagani ang hambal gani sa sa Bible nga love your enemies and pray for them that persecutes you. Pero you don't need to continue to receive their abuse. Sa church setting gani kung may mga Muslim nga nagakatabo nga may mga toxic nga ara sa sulod or nakasulod. Sometimes kung wala bala repentance bala sa isa ka tawo nga repentance tapos change bala nga mag-walk away siya sa amo na ang mga ginobra niya, kung kinahanglan ta nga magtindog sa kamatuoran and
we need to have a strong faith and speak the truth with love sa ila kay para makita gid nila. We need to tell them nga sala na bilang ginobra mo, hindi na sa insakto, without sugarcoating. Kaya kung gina-sugarcoat ta pa amo na nga hindi nila kung kisa siguro makita kay hindi nahadlok ta bilang nga ma-hurt sila. But at the end of the day, since nga ara siya sa aton, family taman ni siya, church member taman ni siya, upod taman ni siya sa small group naton, we really need to have that heart of compassion and humility. Nga we need to stand for the truth. Nang balang tayo sala ni mga ginobra, hindi ni siya nami damo ni mapektuhan nga tao, damo ni maguba nga relationship, especially ikaw nga gipadayan mo ni ginobra sa imong self, you will destroy relationship, especially ang mga tao nga nagapalangga sa imo, ang mga tao nga naga-care sa imo, you will drive them away kay tungod sa imo nga ginobra. We can talk to them in a way nga hindi siya bala amuna ka harsh, but in a way nga like we are a brother or a sister to them. Kay pabudlay ni siya nga pabulag-bulagan kag pabungol-bungola ng amo nga behavior, kay grabe ni siya mangguba friendship, mangguba family, mangguba sa isa ka group. Kaya Gario, tandaan mo gid ni Parmi for the last part of this video nga ang mga toxic niya bala nga tawo kag may mga toxic ka personality, ang ila ni nga gina-target kasi ang gina-target gid para mga weak-willed people. Kay ang mga weak-willed people dasig magpati, dasig maluoy, dasig mag-empathize sa ila. Amo na ila ginagamit nga para madala kanila sa ila situation instead of you standing firm sa imo nga kung ano nga what's the truth, ano gid man ang kamatuoran diri. Amo na nga gina-target nila lang tawa bala ang mga toxic na tao pag ma-sense nila nga you stand for the truth, like ano ginahambal sa Bible, amo ning situation mo, lagwad to sa Bible, basahon ta kung ano ginahambal sa Bible kay para makakuha ta wisdom kung ano ato nabrahon. Hindi allergy ni sila, kaya ang gusto ni nila suportahan mo sila. Ano kaluoy sa sitwasyon mo no, ti duwa na ta amo man akong sitwasyon no, amo nang ilang nga gusto, amo nang ginapangita nila. So hindi kita maging weak-willed people. Instead, we stand for the truth, we stand for the word of God. Ano gid man ginahambal sa Bible based sa situation mo, kay amo lang niya maka bulig sa aton, remove sa aton sa situation nga kung gusto dalaan sa aton sang mga toxic na mga tao. Hindi ta magiging pushover ka gi-allow ang sinful nga behavior nga ni nga mag-flourish. Kambagan sa Ephesians 6:10, be strong in the Lord and in the strength of might. Daw na bala. Ang makabulig sa aton dere is ang words ng Ginoo kag ang aton nga faith nga tindugan ang kamatuoran. Listen, be with them. Di sila pamati sila pero hindi magsulod sa kung diin sila nga lutak naglubong. Give a helping hand, kuha sila sa lutak. Sometimes mahartan ni sila, sometimes malain nila buot sa aton hambal sa aton, but it doesn't matter. Ang importante makahalin siya sa lutak ng ginlubungan niya, makagwa siya sa pagiging toxic nga mindset niya. Actually hindi niya ang tao ang masala, ang mindset niya, ang character niya nga naguba na through times. There's a lot of reason nga agawon ni, but for us to be someone's light during the darkest moment of their life, nga ma-realize nila ay katoxic nila sa ako no, I think that's the best that we can do. Thank you and God bless.